Hi guys! Panibagong linggo, panibagong weekly vlog na naman. Samahan niyo ako guys na ibahagi sa inyo ang mga naganap sa akin ngayong linggo. Ngayong araw ay nagpe-prepare ako para pumasok sa office namin sa Cubao. Today ko kasi imi-meet yung team ko para sa aming monthly lunch out. Dito ako ngayon dumaan sa bagong Santo Niño San Agustin Diversion Road. Kakabukas lang nito sa public this week. And nasa gitna ng bukid yung diversion road. Malaking tulong yung mga ganitong diversion road para mapabilis yung biyahe natin. Makulimlim ngayong araw pero hindi naman umulan habang ako ay nagbabiyahe papasok ng aming office. Maaga na puno yung parking sa building namin kaya naman dito ako nagpa-park ngayon sa steel parking sa tapat ng office namin. Same parking rates lang naman dito kaya okay na din. At ito naman yung view from our office window. Kitang-kita nyo, grabe yung sobrang kulimlim at maulap. Itong pabilog na roof na nakikita nyo ay ang Smart Araneta Coliseum. Lunch break na at dito namin napagdesisyonan kumain sa Duki sa Gateway Mall 2. Isa itong Korean Tteokbokki Buffet. Anong choices? Hindi ito yung nakasanayan natin na Korean barbecue grill. Dito sa Duki ay para kang nag-hotpot. May iba-ibang choices ng mga noodles, mga vegetables, and mushrooms. Meron din iba't ibang klase ng tteokbokki, fish cake, fish balls, squid balls. Meron din silang iba't ibang flavor ng fried chicken, Korean side dishes. Meron din mga pre-cooked samgyeopsal, and beef bulgogi. Ako, Diyos ko po. Tapos papipiliin ka ng service crew ng level of spiciness ng broth na gagamitin nyo. Pwede ka din kumuha ng iba't ibang klase ng meat doon sa buffet area like pork, beef, and shrimp. Second time ko palang kumain dito sa Duki, pero mas gusto ko pa rin yung classic Korean barbecue grill or yung samgyeopsal. Kayo guys, na-try nyo na din bang kumain dito sa Duki? Share nyo naman sa comment section kung anong experience nyo. Busy kami ngayon kasi may dalawang hotpot dito sa table namin. At ito guys, ready to eat na. Kain tayo guys! Mag-subscribe kayo kay Chris yun na lang yung may tutulong. Pagkatapos ng lunch namin ay bumalik na ulit kami dito sa office. May mga meetings pa kasi kami ng hapon. Pero pagkatapos ng mga meeting namin ay umuwi na din kami kagad. Iniiwasan kasi namin umuwi ng late galing sa office para hindi kami abutan ng ulan. Pagdating ko dito sa NLEX ay sobrang dilim na ng ulap. Feeling ko aabutan ako ng ulan sa pagbiyahe ko pa uwi ng bahay. At hindi nga ako nagkamali dahil eto nagsisimula ng umambon. Pero buti na lang ambon lang yung nadaanan ko at hindi malakas na ulan. Kaya naman nakauwi ako ng safe sa bahay namin. Syempre, nanonood pa rin ako ng Eat Showtime habang nagbabiyahe ako pa uwi para hindi ako mainip sa biyahe ko. Kinabukasan ay work from home ako. Tinetake ko yung opportunity during lunch break para makapag-exercise ako kahit konti dito sa bahay. Kapag kasi sa office ka nagwo-work, halos buong araw nakaupo ka lang. So kailangan talaga natin gumalaw-galaw at mag-exercise pa rin. Ine-ensure ko din na makapag-exercise ako at least 30 minutes every day. Mahirap maging consistent sa pag-exercise pero kailangan natin to para sa ating pangangatawan. Plus, marami din tayong mga unhealthy foods na nakakain sa labas lalo na tuwing office day natin. Kayo guys, anong form of exercise or workout ang ginagawa nyo? Consistent din ba kayo sa pag-exercise? After 30 minutes ay natapos na din ako mag-treadmill. And guys, ang sarap sa pakiramdam pag pawis na pawis ka na after ng workout. Weekend na nito, and grabe ang dilim na naman ng kalangitan.
Aaten pa naman kami ngayon ng homecoming party ng pinsan ko na galing sa USA. And guys, grabe, nadidinig niyo ba sa background? Sobrang lakas ng ulan. Siguro mga 1 hour kami nagantay para tumila yung ulan. Kasi hindi kami makalabas ng bahay dahil sa sobrang lakas ng ulan nito. Tapos kumukulog at kumikidlat din. Sa sobrang lakas nga ng ulan, may mga ibang part na binaha na kaagad. Ito yung araw na papasok pa lang ng PAR si Bagyong Karina. Siguro ay nahahatak na agad yung habagat ng panahon ito. Dito nga pala yung venue ng party namin. Sa Casa Alia sa Malolos, Bulacan. Private resort ito at meron silang game room. Merong darts, billiard, arcade, foosball, at table hockey. Ito si Daddy naglalaro ng billiards kasama yung asawa ng pinsan ko na galing sa USA. Kung hindi ka mahilig mag-swimming, ay may enjoy mo talaga yung game room. Tapos meron din ditong function hall na kasya ang 50 to 100 packs. Maraming events ang ginaganap dito like wedding, birthday, and baptism. Siyempre, hindi makakalimutan ang classic LA walk nila Mami kasama ang mga tita ko. Yung dalawang nakadress dito ay kapatid ni Daddy. And guys, para silang hindi mga senior citizens. Ang sisigla pa din nila kumilos at ang healthy pa din ang pangangatawan nila. Ganito siguro guys kapag masaya ka sa buhay mo. Siyempre, hindi din makakalimutan yung picture taking. Ito yung mga magkakapatid at mga asawa nila. At ako naman, nag-enjoy dito sa videoke at umiinom lang ng beer. Kinabukasan ay paalis ulit ako ng bahay nito. In-invite kasi ako ni Gerson sa kanyang Thanksgiving party sa Paumbong, Bulacan. Dito yung gaganapin sa Sally's Kitchen. Katapat lang ito ng Paumbong Church na malapit sa munisipyo ng Paumbong. Thanksgiving party ito para sa kanyang graduation. Graduate si Gerson sa BSU o Bulacan State University at yung course niya ay Environmental Science. Ngayon lang ako naka-attend ng graduation Thanksgiving party. And grabe guys, parang debut ni Gerson yung nangyari dito. Nag-21 din kasi siya last June, pero siguro pinagsabay na din yung birthday at graduation party niya. Isa si Gerson dun sa lagi kong mga nakakasama na mga students sa Bulacan State University. Kaming tatlo lagi yung lumalabas at kumakain. Si Gerson, si Ken, at ako. And ito guys, meron pa siyang performance ng praise and worship song nila. Ito naman yung mga food na nakaserve during the event. Masarap yung mga handa nila dito, lalong-lalo na yung chicken dish at yung crispy kare-kare. And ito na yung part na sinasabi ko sa inyo guys na para siyang debut. May part kasi sa event na sa mga birthday celebration mo lang makikita. Like itong 7 wishes, 7 toasts, and 7 blue bills. And ito yung mga 7 blue bills na nagbigay din ng message kay Gerson. Sa mga kaibigan ng family ni Gerson. Tapos nagbigay din ng heartfelt message yung mami ni Gerson. Diba? Pagkatapos... Basta, congratulations, Gerson. We are so proud of you. Alam mo yan. Kasi po siya kaya nararamdaman ko na. Yan. So once again, for a picture muna, picture with Danny. Sama-sama. And yung last part of the event is the gratitude message from Gerson. Hindi ba nakasama? So ngayon ko lang talaga kayo nakita. Planning sana ako to have a speech na words of wisdom, ganyan medyo mahaba, but nasa isip parang wala ako sa posisyon. Kasi parang kakagraduate ko lang naman, wala ako masyadong pang-experience sa life. Kayo sa puso ni Gerson. Okay? So dito po, natatapos ang ating program. No? Have a great night and
Kung gusto po makipagbati muna kay Gerson, you can stay until 9:10. Okay, thank you so much everyone. Siyempre, hindi matatapos yung party nang hindi kami nagpi-picture taking. And eto kaming tatlo, si Ken, si Gerson, at ako. Guys, eto na yung araw ng bagyong Karina. Hindi ako masyado nakatulog dito ng madaling araw kasi grabe, sobrang lakas ng ulan. At nang lumiwanag na, ay nag-check agad ako ng sitwasyon sa labas namin. And nagulat ako dahil bahanag sa kalsada sa tapat namin. Yung kalsada namin yung pinakamataas na part dito sa area namin. Kaya naman halos lahat ng sasakyan at tricycle ay dito nakapark. Pero grabe, binaha pa rin yung kalsada namin. Buti na lang hindi ganun kataas yung baha dito sa area namin. Buong araw bumubuhos yung malakas na ulan. I hope na safe kayong lahat at hindi kayo masyadong nasalanta ng bagyong Karina. Mababaw lang yung baha dito sa labas namin and nawala naman din kagad siya after umulan. Yun lang muna guys for this vlog. Thank you for watching and stay safe.